Nagsisimula ang kwento ng malaman natin na ang mga Diyos ay bumaba sa mundo upang maghanap ng kasiyahan. Kaya, nagpasya silang manirahan kasama ng mga tao at tinatakan nila ang kanilang mga kapangyarihan upang magkaroon ng normal na buhay. Ang tanging bagay na maibibigay nila sa mga tao ay ang kanilang pagpapala, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang labanan ang mga halimaw, at ang mga taong tumatanggap nito ay naging kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Cranel, na nag-iisang miyembro ng Hestia Familia, at tumakas siya mula sa isang halimaw, ngunit naabot niya ang isang dead end. Sa tingin niya ay tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit isang babae na nagngangalang Walya ang biglang lumapit sa kanya, pinutol ang hayop sa kalahati. Pagkatapos noon, naglakad-lakad si Cranel sa bayan na puno ng dugo, at naaakit niya ang atensyon ng lahat dahil para siyang isang taong kumuha ng higit pa sa kanyang kakayanan. Nakipagpulong siya sa isang opisyal ng guild na nagngangalang Ana, na pinagalitan siya sa pagpunta sa ikalimang palapag, at sa palagay niya ay mapalad siya na nabuhay dahil maraming mga level 1 na adventurer ang hindi nakaligtas sa pag-atake ng Minotaur. Tinanong niya ito tungkol kay Walya, at nakita ni Ana na namumula siya. Kaya, napagtanto niya na siya ay umiibig. Binanggit niya kung paano bahagi si Walya ng Loki Familia at isa rin siya sa pinakamalakas na eskrimador sa bansa, ngunit gustong malaman ni Cranel kung mayroon siyang espesyal na tao. Kaya, sinabi ni Ana na wala siyang narinig tungkol dito, ngunit mahihirapan pa rin siya na magustuhan siya ni Walya. Sinabi niya sa kanya na magsaya at ipagpalit ang mga hiyas na kinita niya sa pera. Naghahanda siyang umalis, ngunit binanggit niya kung paano gusto ng mga babae ang mga lalaki na kayang protektahan sila. Kaya, baka magustuhan siya pabalik ni Walya kung magsisikap siyang lumakas. Iniisip ni Cranel kung paano sinabi sa kanya ng kanyang lolo na kailangan niyang kunin ang mga babae sa piitan, dahil kung mailigtas niya sila, magpapasalamat siya sa kanya at magkakilala sila. Napagtanto niya na totoo ang payo ng kanyang lolo, ngunit kabaligtaran ito para sa kanya dahil siya ang naligtas. Bumalik si Cranel sa kanyang bahay kung saan niyakap siya ni Hestia, at nag-aalala siya nang sabihin nito sa kanya ang tungkol sa halimaw na sumalakay sa kanya, ngunit nangako siya na hindi niya ito pababayaan. Ipinakita niya sa kanya ang mga patatas na nakuha niya mula sa pagtatrabaho sa food stand, ngunit binanggit niya kung paano hindi pa rin siya naswerteng makahanap ng mga taong gustong sumali sa kanyang pamilya, sa pag-aakalang ito ay dahil hindi siya sikat na diyosa. Nais niyang gamitin man lang niya ang kanyang divine powers, ngunit may panuntunan na hindi niya magagamit ang mga ito sa lower world, at humingi siya ng tawad sa ginawa niyang kontrata sa kanya dahil isa siyang walang silbing diyosa. Ngunit sinabi niya sa kanya na nagsisimula pa lang ang kanilang pamilya, at sinabi niya na kapag nakaligtas sila sa mahirap na bahagi, magiging mas madali ang mga bagay para sa kanila. Binanggit niya na oras na para ay upgrade ang kanyang status. Kaya, sinimulan niyang mag-cast ng spell sa likod nito habang napapansin niyang hindi uubra ang ideya niya sa pagkuha ng mga babae sa piitan. Alam niyang gusto nito si Walya, pero sa tingin niya, ang isang malakas na babae na tulad niya ay dapat may lalaki na sa buhay niya, kaya sinabihan niya itong kalimutan siya. Binanggit niya na maaaring nakilala na niya ang babae na dapat niyang kasama, kaya dapat niyang bigyang pansin ang nasa harap niya, at tinitingnan niya ang kanyang mga istatistika, ngunit nadismaya siya na ang kanyang magic power ay 0 pa rin. May nakita siyang nakasulat sa skill section, ngunit sinabi sa kanya ni Hestia na wala ito. Ipinaliwanag na may mga marka doon dahil nadulas ang kanyang mga kamay. Ngunit alam niya na talagang na-unlock niya ang isang kasanayan, na magpapabilis sa kanyang pag-level up hanggat mayroon siyang malakas na damdamin tungkol dito. Si Hestia ay masaya na sa wakas ay na-unlock niya ang isang kasanayan, pero naiinis din siya na ibang tao ang nagpabago sa kanya dahil palagi siyang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, nagising si Cranel at nakita si Hestia na natutulog sa ibabaw niya, ngunit nahihiya siyang makita ang katawan nito, kaya nagpasya siyang lumabas. Habang naglalakad sa bayan, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya, ngunit naantala siya ng isang babae na nagngangalang Sira, na nagbigay sa kanya ng mahiwagang bato na ibinagsak niya. Narinig niyang kumakalam ang tiyan nito, kaya binigyan niya ito ng almusal, ngunit tumanggi itong kainin. Tiniyak niya sa kanya na ayos lang dahil marami siyang makakain kapag nagbukas ang restaurant, ngunit pinanggakuan niya itong kakain doon kapag nakabalik na siya. Pumunta si Cranel sa piitan kung saan inalis niya ang isang grupo ng mga halimaw.
Ngunit habang kinokolekta niya ang mga batong ibinagsak nila, iniisip niya kung gaano katagal bago niya maabutan si Walya. Nagpakita ang isa pang grupo ng mga halimaw, at iniisip niyang tumakas, ngunit naaalala niya si Walya at nagpa siya na labanan sila. Pag-uwi niya, laking gulat niya nang makita kung gaano siya kalakas, at tinanong niya si Histia kung bakit siya umunlad ng husto, ngunit hindi siya pinansin nito at umalis. Iniisip niya kung paano, kahit nasa tabi siya ni Cranel, lumakas siya pagkatapos niyang makilala si Walya, ibig sabihin, gusto niya talaga siya. Samantala, pumunta si Cranel sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Sierra, at binigyan siya ng chef na nagngangalang Mika ng pagkain, ngunit nag-aalala siya na baka magastos ito dahil nag-iipon siya para sa kanyang pamilya. Binanggit ni Sierra kung paano niya gustong makipagkilala sa mga bagong tao, kaya ito ang perpektong lugar para sa kanyang trabaho dahil lahat ng uri ng tao ay pumupunta doon. Dumating si Walya kasama ang kanyang mga miyembro ng pamilya, na ikinagulat ni Cranel, at natigilan siya sa ganda nito. Sinabi sa kanya ni Sierra na regular silang mga customer at sa tingin niya ay dahil gusto ng kanilang Diyos ang lugar. Kaya, napagtanto niya na makikita niya si Walya dito kung pupunta siya palagi dito. Isa sa mga miyembro ng pamilya ng Loki na nagngangalang Logan ay humiling kay Walya na sabihin sa lahat kung paano niya natalo ang isang Minotaur sa ikalimang palapag kung saan nailigtas niya ang isang lalaki na tumakas matapos mapuno ng dugo. Iniisip ni Walya na hindi siya nito masisisi sa kanyang inaasta. Ang isa pang miyembro ng pamilya na nagngangalang Riker ay nagsabi kay Logan na mahiya dahil kasalanan nila ang pagpapabeya sa Minotaur na makatakas mula sa ika-17 palapag. Sa palagay niya ay hindi siya masisisi sa pagsasabi ng totoo, at binanggit niya kung paanong kahit si Walya ay hindi papayag na tumabi sa kanya ang isang duwag, ngunit hindi na kayang marinig ni Cranel, kaya tumakbo siya palayo. Nakita siya ni Walya at sinubukang abutin siya, ngunit napagtanto niyang wala na siya. Iniisip kung siya ba ang lalaking iniligtas niya. Pumunta si Cranel sa piitan kung saan kinakain siya ng halimaw na palaka, ngunit sinisira niya ito mula sa loob. Iniisip niya kung paano niya gustong mangyari ang mga bagay nang walang ginagawa, ngunit alam niyang kailangan niyang magsumikap para makatabi si Walya. Kaya, nagpa siya siyang labanan ang anumang halimaw na humahadlang sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, nabigla si Histia nang makita kung gaano siya nasaktan, ngunit sinabi lang niya sa kanya na gusto niyang lumakas, at natutuwa siya na nagsusumikap siya sa trabaho. Ginagamit ni Histia ang kanyang spell upang suriin muli ang mga istatistika ni Cranel, at hindi siya makapaniwala kung gaano siya naging malakas, napagtanto na ito ay dahil sa kanyang kakaibang kasanayan, na kahit na siya ay hindi narinig. Hindi niya masabi sa kanya ang tungkol dito dahil maaring nakikinig ang ibang mga Diyos, ngunit alam niyang nagsusumikap itong lumakas, kaya nagpa siya siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga istatistika. Hindi siya makapaniwala kung gaano siya nag-improve, at sa tingin niya ay may talento siya kaya patuloy siyang lalakas. Binanggit niya na iginagalang niya ang kanyang desisyon, kaya nagpa siya siyang ipahiram ang kanyang kapangyarihan sa kanya, ngunit pinanggakuan niya itong titigil sa pagiging walang ingat. Kaya, tinitiyak niya sa kanya na hindi niya ito iiwan, na nagpapagaan ng loob niya, at sinabi niyang mawawala siya ng ilang araw. Bumalik si Cranel sa restaurant kung saan humingi siya ng tawad sa pagliyos niya at binayaran ang utang niya sa kanila. Sinabi ni Mika sa kanya kung hindi siya babalik, plano niyang sundan siya, ngunit natutuwa si Sierra na bumalik siya at alam niyang pupunta siya sa piitan, kaya pinaghandaan siya ng tanghalian. Tumanggi siyang tanggapin ito, ngunit pinilit niya itong kunin, at sinabihan siya ni Mika na magpasalamat sa kanya dahil siya ang humimok sa lahat ng naroon na patawarin siya. Binanggit ni Mika na walang silbi para sa isang adventurer na magpanggap na hindi siya, at pinayuhan niya itong ilagay ang lahat ng kanyang lakas upang mabuhay. Sinabi niya na hindi mahalaga kung nakakaramdam siya ng kaawa-awa or kung pinagtatawanan siya ng mga tao dahil ang mahalaga ay nakabalik siya ng buhay. Samantala, si Histia ay nasa isang party para sa mga Diyos kung saan sinubukan niyang magnakaw ng pagkain, ngunit isa pang Diyosa na nagngangalang Freya ang humarang sa kanya. Sumama rin sa kanila si Loki, at tinanong siya ni Histia kung may kinikita si Walya, ngunit napansin niyang paborito niya si Walya, kaya wawasakin niya ang sinumang susunod sa kanya. Binanggit ni Freya kung gaano nakatagal mula nang makita niya si Loki na nakadress, at nabalitaan niyang narinig niyang paparating si Histia, kaya nagpa siya siyang pumunta doon para pagtawanan lang siya dahil hindi kayang bumili ni Histia ng damit.
Ngunit sinabi niya kay Lucky na pagtatawanan ng lahat ang kanyang patag na asset, na ikinagalit niya. Kaya naman, kinurot niya ang pisngi ni Hestia. Isang Diyosa na nagngangalang Histos ang humarang kay Hestia, na masaya na makita siya. Ngunit sinabi niya kay Hestia na hindi na siya muling magpapahiram sa kanya ng pera, na nagpapaalala sa kanya kung paano siya nag-freeload noon sa kanyang pamilya. At nang pinalayas nila siya, bumalik siya sa pag-iyak mula nang siya ay naging mahirap. Ngunit ipinaliwanag ni Hestia na nagbago ang mga bagay dahil mayroon na siyang sariling pamilya. Nagpa siya si Freya na umalis dahil nagawa na niya ang dapat niyang gawin, at binanggit niya na masaya siya sa party. Pagkaalis niya, yumuko si Hestia sa harap ni Histos at hiniling sa kanya na gumawa ng sandata para kay Cranel. Ngunit tinanggihan niya ang kanyang kahilingan at sinabihan siyang mag-ipon ng kinakailangang pera. Ngunit patuloy siyang sinusundan ni Hestia pagkatapos nilang umalis sa party at patuloy na nagmamakaawa sa kanya na pagbigyan ang kanyang kahilingan. Samantala, si Cranel ay nakatingin sa isang punyal, ngunit siya ay nag-ambala ng isang Diyos na nagngangalang Maki. At tinanong siya ni Cranel kung bakit hindi siya pumunta sa piging ng mga Diyos. Kaya, ipinaliwanag niya na siya ay naimbitahan, pero mula noon ay naging abala na siya sa paghahanda ng mga paninda dahil napakaliit ng pamilya niya. Binigyan niya si Cranel ng 2 vial, at tumanggi siyang tanggapin ang mga ito. Pero pinilit siya ni Maki na kunin dahil ito ang paraan niya para hilingin kay Cranel na patuloy na tulungan ang kanyang pamilya. Bumalik tayo kay Hestia habang tinanong siya ni Histos kung bakit siya desperado para sa kanyang tulong. Kaya, ipinaliwanag niya na gusto niyang suportahan si Cranel, na kailangang tahakin ang isang mapanganib na landas upang maabot ang kanyang layunin. Sinabi niya na palagi itong nandyan para sa kanya, ngunit masama ang pakiramdam niya dahil hindi niya ito matutulungan dahil hindi niya magawa ang mga bagay na dapat gawin ng isang normal na Diyosa. Nagpa siya si Histos na tulungan siya, ngunit sinabi niya kay Hestia na kailangan pa rin niyang bayaran ang mga bayarin kahit na tumagal ito ng maraming siglo. Tinanong siya kung anong uri ng armas ang ginagamit ni Cranel. Kaya, napagtanto niya na plano ni Histos na gawin mismo ang sandata, na ikinatuwa ni Hestia dahil kilala siya bilang Divine Smith sa langit. Ipinaalala sa kanya ni Histos na hindi niya magagamit ang kanyang mga banal na kapangyarihan dahil wala sila sa langit, ngunit hindi nag-aalala si Hestia tungkol dito. Binuksan ni Histos ang isang lihim na pinto, at habang naghahanda siyang gawin ang sandata, sinabihan niya si Hestia na tulungan siya. Sa lungsod, isang waiter mula sa restaurant na nagngangalang Aya ang biglang nagbigay ng wallet kay Cranel at sinabihan itong ibigay ito kay Sira, kaya siya ay nataranta. Isa pang waiter na nagngangalang Ria ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang magbigay ng mas magandang paliwanag kay Cranel. Kaya, ipinaliwanag niya na hinihiling niya sa kanya na ibigay ang wallet kay Sira dahil nakalimutan niya ito habang papunta sa Monsterphilia. Wala siyang ideya kung ano ang Monsterphilia, kaya ipinaliwanag nila na ito ay isang malaking kaganapan na hino-host ng Ganesha Familia kung saan kinuha nila ang Coliseum para sa araw na iyon at pinaamo ang mga halimaw na dinala mula sa piitan. Samantala, natapos na ni Histos ang paggawa ng sandata, na nagpapasaya kay Hestia. Ngunit sinabi sa kanya ni Histos na hindi niya dapat kalimutang bayaran ito. Nakita namin si Freya na nagsasabi kay Lucky na hinahabol niya ang anak ng isa pang pamilya, ngunit bigla siyang umalis nang hindi nagbibigay ng mga detalye kay Lucky, na ikinagulat niya kung may mali. Sinimulan ni Cranel na hanapin si Sira, ngunit naabutan niya si Hestia, na nag-imbita sa kanya na makipag-date sa kanya. Ikinwento niya sa kanya kung paano siya hiniling na maghanap ng isang tao, ngunit sinabi niya na maaari nilang hanapin ang mga ito habang nakikipag-date sila, at bumili sila ng mga crepe sa isang tindahan. Nag-aalok siya na pakainin siya gamit ang kanyang mga kamay, ngunit tumanggi itong kunin ang kanyang pagkain at sinabihan siyang kainin ang kanyang crepe sa halip. Kaya, kumagat siya. Napansin niya ang cream sa kanyang bibig, at sinubukan niyang linisin ito, ngunit ang kanyang buong katawan ay namumula. Sa Coliseum, pinalaya ni Freya ang isang halimaw na lumabas at nagsimulang umatake kay Hestia. Pareho silang sumusubok na tumakbo palayo, ngunit naabutan sila nito at akmang susunggaban siya nito, ngunit inatake ito ni Cranel kahit natatakot siya. Sinubukan niyang tusukan ito gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit naputol ito at pinalipad siya ng halimaw sa isang pader. Naghahanda itong tapusin siya, ngunit bigla siyang naghagis ng bomba,
na bumubulag sa halimaw sa isang kislap ng liwanag, at tumakas siya kasama si Hestia. Pero alam niyang hindi niya ito kayang protektahan. Kaya, itinulak siya nito sa isang pinto at isinara ito, sinasabing lumayo siya habang pinipigilan niya ito. Iniisip ni Cranel ang araw na nalaman niyang pinaslang ng halimaw ang kanyang lolo, at hindi na nila mahanap ang katawan nito dahil nahulog ito sa malalim na lambak. Nagpasya siyang sundan ang yapak ng kanyang lolo sa pamamagitan ng pagiging isang adventurer, ngunit siya ay tinanggihan ng lahat dahil siya ay mukhang mahina. Ngunit tumanggi siyang sumuko at kalaunan ay nakatagpo si Hestia, na nag-imbita sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, nalaman ng Diyos na si Ganesha na siyam na halimaw ang nakatakas. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na humingi ng tulong sa ibang mga pamilya dahil hindi nila mapipigilan ang mga halimaw sa kanilang sarili. Iniisip nila na ang paghingi ng tulong sa iba ay magpapahiya sa kanila sa harap ng lahat, ngunit sinabi niya na dapat nilang alalahanin ang kaligtasan ng mga tao bago ang anumang bagay. Samantala, patuloy na nakikipagpunyagi si Cranel laban sa halimaw, at naalala ni Hestia kung paano sinabi ni Hestos sa kanya ang tungkol sa sinulat niyang inukit sa sandata. Ipinaliwanag niya na maa-activate ang sandata sa sandaling makuha ito ni Cranel, at patuloy itong lumalaki kasama niya. Kaya, napagtanto ni Hestia na kailangan niyang ibigay ito sa kanya. Malapit nang tapusin ng halimaw si Cranel, kaya naaalala niya ang oras na iniligtas siya ni Walia mula sa Minotaur. Pero alam niyang hindi siya ililigtas nito, at natutuwa siya dahil ayaw niyang makita siya nito sa ganoong kalagayan. Malapit sa Coliseum, ipinaliwanag ng isang babae ang sitwasyon kay Ana, na hindi nag-iisip na makakahanap sila ng anumang mga adventurer doon. Ngunit nakita niya si Walia, na nagpasya na tulungan sila, at agad niyang natalo ang isa sa mga halimaw. Binanggit ni Ana na humingi din sila ng tulong sa iba pang mga adventurer, ngunit ang ilang mga halimaw ay wala pa rin. Kaya, hinahanap sila ni Walia. Samantala, wawakasan na ng halimaw ang buhay ni Cranel, ngunit nag-ambala ito nang dumating si Hestia, at sinubukan nitong atakihin siya. Kaya, sumulong si Cranel para iligtas siya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya bumalik. Ipinaliwanag niya na hinding-hindi niya ito iiwan, na nagpapaalala sa kanya ng pangako nito na hindi siya nito iiwan. Ipinaliwanag niya na sa takbo ng mga bagay, pareho silang masasawi, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat sumuko ng ganoon kadali. Patuloy na hinahabol sila ng halimaw, kaya binuhat siya ni Cranel at tumakbo palayo. At alam niyang may problema sila, pero masaya pa rin siya na karga-karga siya nito. Nakahanap sila ng tagwan, ngunit alam ni Cranel na hahanapin sila ng halimaw. Binanggit ni Hestia na mayroon siyang plano, na sinasabi sa kanya na i-upgrade niya ang kanyang katayuan para matalo niya ito. Sa tingin niya ay imposible dahil hindi niya ito matatalo kahit pa lumakas siya. Ngunit binanggit niya na naniniwala siya sa kanya, at ibinigay niya sa kanya ang kanyang bagong kutsilyo. Sa lungsod, natalo ni Walia ang lahat ng halimaw, ngunit nalaman niyang may natitira pa at kahit ang mga attack force ng Ganesha Familia ay hindi ito mahanap. Sinimulan ni Hestia na i-upgrade ang status ni Cranel, at nagulat siya kung gaano siya naging malakas. Ngunit nahanap sila ng halimaw, kaya mabilis niyang natapos ang kanyang spell. Nakita niyang natakot si Cranel, kaya pinatahimik niya ito, at sumugod siya sa halimaw, na sinubukang ibagsak siya sa lupa, ngunit naiwasan niya ang pag-atake. Inaatake siya nito gamit ang kadena nito, ngunit hinaharangan niya ito ng kanyang kutsilyo, na pinuputol ang kadena. At ipinaliwanag ni Hestia kung paano lalakas ang sandata habang umuunlad siya, kaya kailangan niyang maniwala sa kanyang sarili. Tumalon siya sa hangin at inatake ang halimaw mula sa itaas, na nabasag ang sandata nito, ngunit patuloy pa rin itong umaatake sa kanya. Kaya, sumugod siya at tinusok ang katawan nito, pinaslang ito sa isang iglap, at ang katawan nito ay naging alikabok. Nagsisimulang palakpakan siya ng lahat habang pinagmamasdan siya ni Walia kasama ang karamihan, at nagpasya siyang umalis dahil natalo na ang halimaw. Biglang nawala ng malay si Hestia. Kaya, dinala niya siya sa restaurant kung saan pinasalamatan niya si Sirius sa pagpapahinga ni Hestia doon. Napagtanto ni Sirius na nasangkot siya dahil nakalimutan niya ang kanyang pitaka, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagkakasangkot sa kanya, ngunit tinitiyak niya sa kanya na hindi niya kasalanan. Sinabi niya na nahulog siya sa pag-ibig sa kanya pagkatapos makita siyang lumaban, na ikinamumula ni Cranel,
pero sa tingin niya ay pinagtitripan lang siya nito. Nagising si Hestia, at sinabi sa kanya ni Cranel kung paano natalo ang iba pang mga halimaw salamat kay Walia, ngunit tinanong niya ito kung saan niya nakuha ang kutsilyo. Kaya, inihayag niya na ginawa ito ni Histos para sa kanya, at nagulat siya nang marinig ito dahil alam niyang mahal ang kanyang mga armas. Alam ni Hestia na kanina pa siya tumitingin sa weapons shop, pero hindi niya kayang bilhin ang mga gamit dahil mahal ang mga iyon. Kaya, nakipag-ayos siya kay Histos dahil gusto niyang tulungan itong lumakas, na ikinaiyak niya. Sa piitan, nakita namin ang isang bata na nangongolekta ng mga hiyas, ngunit sinigawan siya ng isang lalaki dahil sa pagiging mabagal, na sinasabi sa kanya na wala siyang silbi bilang isang taga-suporta, ngunit sa palagay niya ay maaari pa rin niya itong gamitin bilang pang-aakit kung siya ay napapalibutan ng mga halimaw. Bumalik tayo kay Cranel nang sabihin niya kay Ana na bigyan siya ng akses sa ikapitong palapag, na ikinagulat niya dahil muntik na siyang masawi sa ikalimang palapag, ngunit tiniyak niya sa kanya na lumakas siya. Ibinunyag niya na ang ilan sa kanyang mga antas ng katayuan ay umabot sa ngunit hindi siya naniniwala sa kanya, kaya't ipinakita niya ang kanyang likod sa kanya, at napagtanto niya na nagsasabi siya ng totoo. Alam niyang hindi niya ito maaaring tanggihan na pumasok sa ikapitong palapag dahil bumuti ang kanyang mga marka sa katayuan, ngunit napapansin niyang may problema pa rin at sinabihan siyang makipagkita sa kanya sa susunod na araw. Ngunit nang makita niya ito, nagulat siya sa kakaibang hitsura nito, at iniisip niya kung excited ba itong sumama sa kanya sa pamimili. Tinanong niya siya kung mayroon siyang sasabihin tungkol sa kanyang damit, na ikinamulan niya, at nabanggit niya na mukhang mas bata siya kaysa karaniwan. Pagkatapos noon, dinala siya ni Ana sa tindahan ng Histos Familia na tinatawag na Babel, na ikinagulat niya dahil wala siyang pera para mamili doon, ngunit pinilit siya nitong sumama sa kanya. Pagpasok nila sa tindahan, namangha si Cranel sa mga gamit, at binanggit ni Ana na papunta sila sa itaas na palapag, ngunit maaari pa rin silang tumingin sa paligid bago pumunta doon. Nakita ni Cranel si Hestia at pareho silang nabigla nang makita ang isa't isa, ngunit naiinis siya na kasama niya si Ana. Iniisip niya kung sinusubukan siyang akitin ni Ana gamit ang kanyang posisyon sa guild, ngunit tiniyak niya sa kanya na wala siyang ganoong intensyon. Dinala ni Ana si Cranel sa itaas na palapag kung saan hindi ganoon kamahal ang mga gamit dahil gawa ito ng mga mas bagong panday na gusto lang ay evaluate ang kanilang mga produkto sa kanilang mga customer. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakahanap ng armor na gusto niya, at alam niyang magagastos niya ang lahat ng pera niya, ngunit nagpa siya pa rin siyang bilhin ito. Sinabi sa kanya ni Ana na nakahanap siya ng item para sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na nakapagdesisyon na siya kung ano ang bibilhin at ibinunyag niya na pupunta siya sa piitan bukas. Nais niyang bumuo siya ng isang partido at sinabi sa kanya na dapat siyang kumuha ng isang taga-suporta dahil gagawing mas mahusay ang mga bagay. Pagkatapos noon, binigyan siya ni Ana ng regalo, na hindi niya tinanggap, ngunit sinabi niya na dapat niyang kunin ito para sa kanyang sariling kapakanan dahil walang sinasabi kung ano ang maaaring mangyari sa isang adventurer. Hindi niya nais na masawi siya sa piitan, na nagsasabi sa kanya na gusto niyang tulungan siya pagkatapos makita kung gaano siya kahirap, na nagpapula sa kanilang mga mukha. Pauwi na si Cranel, ngunit nakita niyang sasalakayin ng isang lalaking nagngangalang Guido ang isang babae, kaya pinoprotektahan niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. Tinanong siya ni Guido kung kasama niya ito, ngunit isiniwalat niya na hindi niya ito kilala. Kaya, nagalit si Guido, ngunit biglang dumating si Riker at sinabi sa kanya na hindi niya dapat gamitin ang kanyang espada sa lungsod. Kaya, nagpa siyang umatras, at sinubukan ni Cranel na tingnan ang babae, ngunit napagtanto niyang wala na ito. Kinabukasan, isinuot ni Cranel ang kanyang baluti, at habang naglalakad siya sa bayan, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Lilia, na nagtanong sa kanya kung naghahanap siya ng isang taga-suporta. Sa palagay niya ay siya ang babaeng iniligtas niya, ngunit napagtanto niyang hindi ito dahil iba ang hitsura ng kanyang mga tainga. Binanggit niya na iniisip niya ang tungkol sa pagkuha ng isang taga-suporta, at hiniling niya sa kanya na piliin siya dahil siya ay napakahirap na wala siyang sapat na pera upang mabuhay. Idinagdag niya na kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad sa paghawak sa kanyang mga tainga. Kaya, napahiya siya at nagpa siyang kunin siya para sa araw na iyon. Pumunta sila sa piitan, at pinapanood niya siya habang tinatalo niya ang mga halimaw, na sinasabi sa kanya na ang kanyang mga kasanayan ay kahanga-hanga. Sa palagay niya,
Lahat ito ay salamat sa kanyang kutsilyo, at sinabi niya na umaasa siya dito, na sinasabi sa kanya na ibinigay ito ng kanyang Diyosa sa kanya. Tinanong niya siya tungkol sa Diyosa na pinaglilingkuran niya, kaya ibinunyag niya na bahagi siya ng Soma Familia, at tinulungan niya itong kolektahin ang mga mahiwagang bato na ibinagsak ng mga halimaw. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Ana at sinabi sa kanya ang tungkol kay Lilia, ngunit binanggit ni Ana na mukhang desperado ang mga miyembro ng Soma Familia, kaya hindi siya sigurado kung si Lilia ang tamang kapareha para sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang iniisip niya tungkol kay Lilia, kaya binanggit niya na mahusay siya dahil nakakuha siya ng maraming magic stones salamat sa kanya. Naghahanda siyang umalis, ngunit biglang napansin ni Ana na hindi niya dala ang kanyang kutsilyo, at iniisip niya kung inihulog niya ito sa kung saan. Nakita namin si Lilia na sinusubukang ibenta ang kutsilyo, ngunit sinabi sa kanya ng tindera na hindi ito gaanong mahalaga dahil hindi man lang ito makaputol ng kahit ano. Umalis siya sa tindahan, ngunit naabutan niya sina Sira at Rhea, na napansin na dala niya ang kutsilyo ni Cranel. Sinabi niya sa kanila na nagkakamali sila, ngunit inalis ni Rhea ang kutsilyo sa kanyang mga kamay, na nagpal-ayos sa kanyang ngunit nabangga niya si Cranel. Naabutan siya ni Rhea at Sira, kaya tinanong sila ni Cranel kung nakita na nila ang kanyang kutsilyo, at naging emosyonal siya nang makitang mayroon nito si Rhea. Nagtataka siya kung saan niya ito natagpuan, ngunit hindi niya sinasabi sa kanya na nakuha niya ito kay Lilia. Pagkaalis nila, sinabi niya kay Lilia na hinahanap din siya nito, tinanong siya kung gusto niya itong samahan sa piitan. Tumungo sila sa piitan, ngunit napansin ni Lilia na wala sa kanya ang kanyang kutsilyo. Kaya, binanggit niya na dinala niya ito malapit sa kanyang braso upang matiyak na hindi niya ito mabibitawan muli. Tinatanong niya siya kung ayaw niya ng pera para sa kontrata. Kaya, binanggit niya na maaari lang niyang bigyan siya ng isang bahagi ng loot, na sinasabi sa kanya na mas simple ito dahil nag-iisa siya. Pagkatapos nito, ipinagpalit nila ang mga bato para sa araw, at nabigla sila sa kung gaano karaming pera ang kanilang kinita. Hiningi ni Lilia ang kanyang bahagi, at laking gulat niya nang ibigay nito sa kanya ang kalahati, nagtataka kung bakit hindi niya sinusubukang kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Kaya, ipinaliwanag ni Cranel na karapat-dapat siyang makuha ang kalahati nito dahil hindi siya kumita ng napakaraming pera kung wala siya, na sinasabi sa kanya na gusto niyang patuloy na magtrabaho kasama niya. Samantala, nakita naming binabantayan ni Freya si Cranel, at nagpasya siyang pakialaman muli ang buhay nito dahil gusto niyang makita ang kapangyarihang nakatago sa loob niya. Sa gabi, nakipagkita si Histia kay Maki, at nagsimula siyang umiyak, na sinasabi sa kanya na niloloko siya ni Cranel dahil nakita niya itong kasama ni Lilia. Siya ay nalasing at nagsimulang mawalan ng kontrol, ngunit sinabi ni Maki na si Cranel ay hindi pag-aari ng sinuman. Binanggit niya na alam na niya iyon, ngunit ayaw niyang iwan siya nito. Kinabukasan, napagtanto ni Cranel na kakaiba ang kinikilos ni Histia, kaya tinanong niya ito kung may mali, ngunit binanggit niya na maayos ang lahat. Tinanong niya ito kung kailan siya libre sa trabaho dahil gusto niyang isama siya sa isang masarap na hapunan upang maipakita niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Sa palagay niya ay iniimbitahan siya nito sa isang date, kaya pumayag siyang sumama sa kanya. Ngunit nagpasya siyang bisitahin muna ang banal na paliguan. Isang Diyosa na nagngangalang Dimnir ang sumama sa kanya, at nagtataka siya kung bakit nandoon si Histia dahil hindi naman siya bumibisita sa paliguan. Kaya, ipinahayag niya na makikipag-date siya. Hindi makapaniwala si Dimnir na sa wakas ay nakahanap na siya ng lalaki dahil wala na siyang pag-asa sa langit. At sinabi ni Dimnir sa lahat ang tungkol dito. Nakipagkita siya kay Cranel, ngunit bago sila makaalis, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga Diyosa at sinimulan nilang tingnan si Cranel dahil curious sila kung sino ang makakadate niya. Humingi ng paumanhin si Dimnir kay Histia, na naiinis na makita kung gaano kalapit si Dimnir kay Cranel, kaya hinawakan niya ito at tumakbo palayo. Buong araw silang nagtatago mula sa mga Diyosa, ngunit napunta sila sa isang lugar na may magandang tanawin ng lungsod, at nais ni Cranel na bumalik doon kasama siya, na nagpapasaya sa kanya. Sa guild, ikinwento ng isang babae kung paano nakikipagtalo ang mga adventurer ng Soma Familia sa palitan ng pera, na nakapagtataka sa kanya kung bakit desperado silang lahat. Nakita namin ang isang grupo ng mga lalaki na kinukuha ang lahat ng pera na kinita ni Lilia, at pinahirapan nila siya,
na sinasabi sa kanya na sila lang ang dahilan kung bakit bahagi ng Soma Familia ang isang taong walang silbi tulad niya. Kinabukasan, pumunta sina Cranel at Lilia sa piitan, kung saan siya natambo sa lupa, at aatakehin siya ng isang halimaw na langgam, ngunit pinaputukan ito ni Lilia ng bowl ang apoy. Nagawa niyang talunin ang lahat ng mga halimaw at pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya, na sinasabi sa kanya na siya ay nasa malubhang problema kung wala siya. Pagkatapos noon, humihingi siya ng isang araw na bakasyon dahil may meeting ang kanyang pamilya at kailangan niyang naroon kahit anong mangyari. Alam niyang labag ito sa kanyang kontrata, kaya handa siyang tumanggap ng anumang parusa, ngunit sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito, at sinabi niya sa kanya na tanungin siya sa tuwing kailangan niya ng pahinga. Kinabukasan, pumunta si Cranel sa restaurant para ibalik ang lunchbox ni Sierra, at iniisip niya kung ano ang ginagawa nito sa kanyang libreng oras. Kaya, ipinahayag niya na nagbabasa siya ng mga libro. Sinabi niya na ang mga aklat na mayroon si Hestia ay napakahirap para sa kanya na maunawaan. Pero may nakita siyang simpleng libro sa restaurant, at pinahiram ito sa kanya ni Sierra. Umuwi siya at nagsimulang magbasa ng libro. Habang iniisip niya kung paano sa kanyang isipan, ang mahika ay isang kasangkapan lamang para lumakas, ito ay parang apoy, na hindi bagay sa isang tulad niya, ngunit gusto pa rin niya ito para makahabol siya kay Walia at hiling din niya na maging bayani siya nito. Nakatulog siya habang nagbabasa. Kaya, ginising siya ni Hestia, at habang tinitingnan niya ang kanyang katayuan, nagulat siya nang makitang nakagawa na siya ng magic na tinatawag na firebolt. Hindi makapaniwala si Cranel na sa wakas ay makakagamit na siya ng mahika. At binanggit ni Hestia kung paano niya kailangang mag-enchant ng spell para magamit ito, na kadalasang nakasulat sa tabi ng magic status, ngunit walang nakasulat doon, na nangangahulugang hindi niya kailangan na mag-enchant, at sinabi niya sa kanya na subukan ito sa isang halimaw sa piitan. Ngunit pagkatapos niyang makatulog, lumabas siya ng kanilang bahay dahil hindi na siya makapaghintay na gumamit ng mahika. Pumunta siya sa piitan kung saan ginagamit niya ang kanyang bowl ang apoy upang talunin ang isang halimaw, at tuwang-tuwa siya na patuloy niyang inispam ito hanggang sa siya ay mapagod. Napagtanto niyang malayo na ang narating niya sa piitan at babalik na sana siya, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Dumating sina Walia at Rykura, at sinabi ni Rykura na gumamit si Cranel ng sobrang magic, habang binanggit ni Walia na siya ang lalaking inatake ng Minotaur na tumakas mula sa kanila. Kaya, gusto niyang bumawi sa kanya. Pinatong niya ang ulo nito sa kandanggan niya, at paggising niya, naalala niya ang nanay niya, pero pagkatapos niyang malaman kung ano ang nangyayari, mabilis itong tumakbo palayo, kaya naman nagtataka siya kung bakit palagi niyang ginagawa iyon. Bumalik si Cranel sa kanyang bahay at hindi siya makapaniwala na muli siyang tumakas kay Walia. Pero naisip ni Hestia na nanaginip lang siya ng masama dahil sa librong nabasa niya. Sinubukan niyang basahin ito, ngunit laking gulat niya nang makitang isa itong grimoire, na nagbibigay daan sa gumagamit nito na gumamit ng mahika ayon sa kanilang nakatagong kakayahan. Nagtataka siya kung saan niya ito nakuha, kaya ipinaliwanag ni Cranel na hiniram lang niya ito sa restaurant, na sinasabi sa kanya na may nakalimutan ito doon. Ngunit inihayag niya na nawawalan ito ng kapangyarihan kapag nabasa na ito. Kaya, sa tingin niya ay may problema siya, at babalik na siya sa restaurant para hanapin ang taong kinabibilangan nito para mabayaran niya ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Hestia na nagkakahalaga ito ng higit pa sa isang top-grade item mula sa Histos Familia Shop, at hindi makapaniwala si Cranel. Kaya, binanggit niya na dapat lang niyang sabihin sa lahat na hindi niya ito binasa, at nangangako siyang aalagaan ang iba. Pero pinipigilan niya ito dahil hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Ibinalik ni Cranel ang libro kay Mika, at sinabi niya sa kanya ang totoo, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito dahil kasalanan ng may-ari kung iwanan ito. Samantala, tumakbo si Anna kina Rykura at Luki. Kaya, tinanong niya si Luki tungkol sa Soma Familia, at ibinunyag niya na ang mga miyembro ng Familia ay sumasamba sa alak sa halip na Soma. Sa lungsod, hinihintay ni Cranel si Lilia, ngunit nakita niya itong kinukulit. Kaya, sinubukan niyang tulungan siya, ngunit hinarang siya ni Guido at nag-alok siyang makipagtulungan kay Cranel para matrap siya dahil sa tingin niya ay hinahabol din ni Cranel ang perang naipon niya. Ngunit itinulak siya ni Cranel at tinanggihan ang kanyang alok.
At tinanong siya ni Lilia kung ano ang pinag-uusapan nila ni Guido, ngunit tiniyak niya sa kanya na ito ay wala. Iniisip niya kung may problema ba siya dahil may nang-aasar sa kanya, pero sinabi nitong wala lang. Nalaman namin na ang kanyang mga magulang ay nasawi sa piitan na sinusubukang kumita ng pera, kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhay at nagtrabaho siya sa mga adventurer mula sa kanyang pamilya. Ngunit anumang oras na hihilingin niya sa kanila ang isang bagay, pinapahirapan nila siya at tinatrato siyang parang basura. Kaya, sinubukan niyang tumakas para magsimula ng bagong buhay, ngunit palagi nilang hinahanap siya at sinisira ang anumang malapit sa kanya, na naging dahilan ng kanyang pagkapuot na mga adventurer. Samantala, sinabi ni Lucky kay Ana na ang binili niyang alak ay hindi ang sinasamba ng mga miyembro ng Soma Familia, at sinabi niyang mayroon silang perpektong produkto, ngunit tumanggi silang ibenta ito sa sinuman. Binanggit niya na ang lahat ng miyembro ng pamilya na iyon ay nandyan lamang para sa alak, at sila ay nalululong kapag nainom nila ito, kaya naman lagi silang desperado sa pera. Pagkatapos umalis ni Lucky para i-upgrade ang status ni Walia, binanggit ni Ana na siya ay isang kakaibang diyosa, ngunit sinabi ni Riker na siya ay mas matalas kaysa sa kanyang hitsura, kaya naman nagtitiwala sila sa kanya. Nakita namin si Cranel na nagsasabi kay Histia na maraming masasamang adventurer ang humahabol kay Lilia, kaya gusto niyang pabayaan itong manatili sa kanila ng ilang sandali, ngunit sa palagay ni Histia ay hindi ito magandang ideya. Sa palagay niya ay hindi mapagkakatiwalaan si Lilia dahil sa lahat ng sinabi nito tungkol sa kanya, at sinabi niya sa kanya na isipin ang sitwasyong ito na nangyari sa kanyang kutsilyo. Kinabukasan, iminungkahi ni Lilia na pumunta sila sa ika-10 palapag, ngunit sa tingin ni Cranel ay hindi ito magandang ideya dahil halos hindi siya nakaligtas sa ika-7 palapag. Napansin niya na nakapunta na siya sa ika-11 palapag, at sinabi niya sa kanya na sapat na ang kanyang lakas upang harapin ang mga halimaw, kaya nagpa siya siyang pumunta doon. Sa kanilang paglalakbay, si Lilia ay nagbigay ng bagong sandata kay Cranel dahil ang kanyang kutsilyo ay walang hanay upang labanan ang malalaking halimaw. Naghahanda si Ana na simulan ang kanyang inspeksyon sa Babel, ngunit nakasalubong niya si Walia, at pinasalamatan niya siya sa pagligtas kay Cranel. Nagtataka si Walia kung natatakot ba siya sa kanya, ngunit tiniyak ni Ana sa kanya na nagpapasalamat siya na iniligtas siya nito, na nagpapasaya sa kanya. Narinig nila ang isang grupo ng mga adventurer na binabanggit kung paano nag-set up si Lilia ng isang puting buhok na lalaki, at sa palagay ng isang tao ay tungkol kay Cranel ang pinag-uusapan nila, kaya humingi siya ng pabor kay Walia. Pagkatapos noon, nakipag-usap si Ana kay Histia, at sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Lilia, na nagpapaliwanag na siya ay isang mapanganib na tao. Bumalik tayo sa piitan ng marating ni na Cranel at Lilia ang ika-10 palapag kung saan may nagpakita na orc sa harapan nila. Kaya naman, naghahanda siyang harapin ito. Pumulot ng puno ang orc at sumugod kay Cranel, ngunit nang magsimula na silang mag-away, biglang nawala si Lilia. Hiniwa niya ang tiyan ng orc at pinutol ang binti nito, dahilan para mahulog ito sa lupa, at inatake niya ito para matapos ito. Nakita niya ang isa pang orc na papalapit sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang bowl ang apoy upang talunin ito. Ngunit habang lumilingon siya sa paligid, napagtanto niyang wala na si Lilia. Kaya, iniisip niya kung kinuha siya ng isang halimaw. Nakita niya na may pain sa paligid niya para akitin ang mga halimaw, at inatake siya ng isang grupo ng mga orc. Kaya, sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahika, ngunit pinalipad siya ng isa sa kanila. Patuloy niyang hinahanap si Lilia, ngunit nabigla siya habang ginagamit nito ang kanyang palaso para nakawin ang kanyang kutsilyo at iniwan siyang lipulin ng mga halimaw. Ginagamit niya ang kanyang spell para tanggalin ang kanyang mga tainga ng hayop, at sinabi sa kanyang sarili na ginagawa niya ang lahat para sa kanyang kalayaan dahil kailangan niya ng pera para iwan ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang makaalis sa piitan, ngunit bigla siyang pinatid ni Guido at pinalo siya hanggang sa mabilawkan. Binanggit niya kung paano kakaunti na lang ang daan palabas ng piitan, kaya siya at ang kanyang mga kasama ay naghihintay sa bawat landas para sa kanya na magpakita. Pinunit niya ang kanyang mga damit, at nagulat siya nang makitang may magic weapon siya, ngunit bigla silang hinarang ng isa pang adventurer na nagngangalang Kanjo. Nakilala siya ni Guido bilang isa sa kanyang mga kasama, ngunit inatake niya si Guido gamit ang isang halimaw na langgam at sinabihan siyang iwanan ang lahat ng gamit niya doon.
Dumating ang dalawa pang adventurer at sinabi ni Kanjo kay Guido na ang isang nasasawi na halimaw na langgam ay nagpapadala ng senyales upang humingi ng tulong. Kaya, kailangan niyang tumakas kung gusto niyang mabuhay. Nagpa siya siyang tumakas, ngunit napaslang siya ng mga langgam, at sinabi ni Kanjo kay Lilia na paprotektahan niya siya kung ibibigay niya sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Kaya, binibigyan niya ito ng susi sa isang safe kung saan nilagay niya ang lahat ng pag-aari niya. Ngunit pagkatapos makuha ang kailangan niya, itinapon niya siya sa mga langgam, na sinasabi sa kanya na hindi na nila siya kailangan. Pinalibutan siya ng mga langgam at sa tingin niya ay karapat-dapat siyang masawi dahil ipinagkanulo niya si Cranel, na palaging mabait sa kanya. Nagsisimula siyang umiyak habang iniisip kung gaano siya kaawa-awa at tinatanggap niya ang kanyang kapalaran. Ngunit biglang dumating si Cranel upang iligtas siya, at sinimulan niyang sunugin ang mga langgam gamit ang kanyang mga firebolt. Nakita namin si Ana na nagsasabi kay Histia na dapat niyang kumbansihin si Cranel na tanggalin si Lilia, ngunit binanggit ni Histia na hindi ito gagana dahil hinding-hindi niya pababayaan si Lilia. Natalo ni Cranel ang lahat ng halimaw at tinanong niya si Lilia kung nasaktan siya, ngunit hindi niya maintindihan kung paano siya nakatakas mula sa mga orc. Kaya, inihayag niya na ang isa pang adventurer ay natalo silang lahat. Tinatawag siyang walang isip ni Lilia dahil kahit pinagtaksilan siya nito ay napakaraming problema pa rin ang pinagdaanan niya para lang mailigtas siya. Ibinunyag niya na nagsinungaling pa siya sa kanya tungkol sa pera na nakuha niya pagkatapos makipagpalitan ng mga magic stone. At nang sabihin niyang bumili siya ng mga item, nagsinungaling din siya tungkol sa presyo nito. Pero ipinaliwanag niya na kahit anong gawin niya, palagi niya itong ililigtas dahil babae ito, at naiinis siyang marinig ito. Ngunit napapansin niyang espesyal siya at sinabihan siyang kausapin siya tuwing may problema siya dahil lagi itong lalapit sa kanya para iligtas siya, na nagpapaiyak sa kanya habang humihingi siya ng tawad sa pagtataksil sa kanya. Pagkatapos nito, nakipagkita si Cranel kay Ana at humingi ng tawad sa pagkawala ng kanyang tagapagtanggol, ngunit natutuwa lang siya na ayos na siya. Habang naglalakad sina Cranel at Lilia sa lungsod, hinawakan niya ang tenga nito, na ikinamulan niya, at nagulat siya na nagagamit niya ang transformation magic. Ipinaliwanag niya na ginagamit niya ito upang hindi siya makilala ng kanyang mga miyembro ng pamilya. At iniisip niya kung ayos lang ba sa kanya ang sitwasyong ito mula nang pinagtaksilan siya nito, ngunit sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito. Dinala niya siya upang makilala si Histia, at pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Histia na hindi niya ito gusto mula nang magsinungaling siya kay Cranel. Sinabihan niya si Lilia na manampa na hindi na siya gagawa ng parehong pagkakamali. At nangako si Lilia na hindi niya ipagkakanulo si Cranel dahil siya ang nagligtas sa kanya. Alam ni Histia na nagigilty si Lilia dahil hindi siya sinisisi ni Cranel sa anuman, at sinabi niyang huhusgahan niya siya sa ngalan nito. Nag-aalala si Lilia sa kung ano ang gagawin ni Histia, ngunit sinabihan lang niya itong tingnan si Cranel at siguraduhing hindi na siya muling lalakoan. Pagkabalik ni Cranel ay mabilis na hinawakan ni Histia ang braso nito para lang ipakita kay Lilia kung gaano ito kalapit sa kanya, ngunit ayaw umatras ni Lilia at hinawakan din siya nito. Nahihiya siya sa mga nangyayari, kaya tumakbo siya palabas ng bahay at pumunta sa guild kung saan laking gulat niya nang makitang nakaupo si Walia. Sinubukan niyang lumayo, ngunit nabangga niya ang isang lalaki at bumagsak sa lupa, na nagpapahintulot kay Walia na maabutin siya, at sinabi sa kanya ni Ana na gusto lang siyang makausap ni Walia. Pagkatapos nito, ibinibigay sa kanya ni Walia ang protector na nawala sa kanya habang nakikipaglaban sa mga orc, na nagpapaunawa sa kanya na siya ang adventurer na nagligtas sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang humingi ng tawad dahil inatake siya ng Minotaur matapos itong tumakas mula sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Cranel na siya ang dapat na humihingi ng paumanhin dahil palagi siyang tumatakas kapag nakikita siya. Namangha siya sa bilis nitong nakarating sa ika-10 palapag, ngunit sa tingin niya ay mahaba pa ang lalakbayin niya dahil hindi pa rin ito marunong lumaban, kaya nag-aalok ito na turuan siya. Kinabukasan, nagkita sina Walia at Cranel para sa kanyang pagsasanay, at iniisip niya kung alam niya ang martial arts. Napagtanto niya na gumagamit siya ng kutsilyo para lumaban, kaya sinubukan niyang gamitin ito, ngunit wala siyang ideya kung paano ito hahawakan, at hindi niya sinasadyang nasipa si Cranel sa mukha. Sinabi niya sa kanya na maglaban na lang sila at habang inilalabas niya ang kanyang kutsilyo, binanggit niya na kailangan niyang maging sensitibo sa iba't ibang bagay sa mga laban.
Alam niyang duwag ito, at sa tingin niya ay nakakatulong ito sa kanya na protektahan ang sarili, ngunit masasabi niyang may kinakatakutan siya. Sinusubukan niyang atakihin siya, ngunit tinalikuran siya nito, na sinasabi sa kanya na huwag mawalan ng focus. At habang hinahampas niya siya muli, binanggit niya kung paano niya kailangang matiyak na wala siyang anumang blind spot. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya, ngunit sinaktan siya nito ng sunod-sunod na pag-atake, na nagpaluhod sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. At sa muli niyang pagsugod, sa wakas ay nakaiwas siya sa isang pag-atake, ngunit tinamaan pa rin siya nito sa ulo. Sa piitan, nakita namin ang isang lalaki na nagngangalang Ares na tinalo ang mga halimaw. At nang makatagpo siya ng Minotaur, binasag niya ang sandata nito gamit ang kanyang mga kamay, ngunit binigyan niya ito ng bagong espada. Kinuha ito ng Minotaur at patuloy na sinusubukang tamaan siya, ngunit hinaranggan niya ang lahat ng pag-atake nito. Ginagamit nito ang mga sungay nito para itulak siya pabalik sa isang pader, ngunit binali niya ang sungay nito at ibinalik ang espada sa Minotaur. Patuloy itong umaatake sa kanya, at nang tuluyang naputol ang kanyang espada, napagtanto niya na kaya niyang palakasin ito. Kinabukasan, pumunta sina Cranel at Lilia sa ika-10 palapag, at napansin niyang palagi itong pagod bago pa man sila pumasok sa piitan. Nakatagpo sila ng grupo ng mga halimaw at pinalibutan nila si Cranel. Ngunit si Lilia ay nakikipaglaban gamit ang isang pana habang ginagamit niya ang pagkakataong atakihin sila. Naaalala niya kung paano siya tinuruan ni Walia na panuurin ang kanyang mga blind spot at nagawa niyang talunin ang mga halimaw, ngunit isang grupo ng mga orc ang biglang nagpakita sa kanyang harapan. Alam niyang mahihirapan siyang talunin ang mga ito, kaya iniisip ni Lilia kung tatakas ba siya. Pero nagpasya siyang lumaban dahil hindi niya maaabutan si Walia kung lagi siyang natatakot. Pagkatapos nito, muling nagsasanay si Cranel kasama si Walia, ngunit hindi siya katugma sa kanya habang patuloy siyang pinapabagsak. Nagtataka siya kung paano siya naging malakas ng ganoon kabilis. Kaya napapansin niya na may isang tao na gusto niyang abutin, at kailangan din niyang maabot ang isang lugar kahit na ano paman. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil iisa ang layunin niya. At sinabi niya sa kanya na oras na para magsanay ng pagtulog dahil kailangang malaman ng isang adventurer kung paano matulog kahit saan. Pareho silang nakahiga sa lupa at laking gulat niya nang mabilis itong nakatulog. Naririnig niya ang boses ng kanyang lolo na nagsasabi sa kanya na ikis si Walia, ngunit binanggit sa boses ni Histia na hindi niya ito pinalaki para maging ganoong tao, kaya nagsimula siyang makaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Pinipigilan niya ang pagnanais na ikis si Walia at pagkagising niya, kinuha niya si Cranel para kumuha ng pagkain, pero laking gulat niya dahil napunta sila sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Histia. Siya ay nagagalit dahil palagi niya itong nakikitang may kasamang iba't ibang babae, ngunit sinabi nito sa kanya kung paano siya sinasanay ni Walia. Humingi siya ng pahintulot kay Histia na magpatuloy sa pagtatrabaho sa kanya, na ipinapaliwanag na aalis siya para sa ekspedisyon ng Loki Familia pagkatapos ng 2 araw, at pumayag si Histia sa kanyang kahilingan, ngunit sinabi niya kay Walia na huwag kumuha ng anumang ideya. Sa piitan, nakita ni Kanjo ang Minotaur na kinalaban ni Ares, at ginamit niya ang kanyang magic weapon dito, ngunit wala itong epekto, at tinapos siya ng Minotaur. Nakikita ni Cranel ang isang poster tungkol sa pagkatalo ni Walia sa isang boss sa palapag sa ika-37 palapag, at nabigla siya nang mapagtanto niyang ginawa niya ang lahat ng ito ng mag-isa dahil karaniwang nangangailangan ng isang partido ng mga bihasang adventurer upang talunin ang amo. Pumupunta siya sa pagsasanay sa kanya at kahit na hindi siya makatama kahit isang hit, nagpatuloy siya dahil gusto niyang mapalapit sa kanyang antas. Kinabukasan, habang naglalakad si Cranel sa lungsod, biglang hinawakan ni Sira ang kanyang braso at pinahugasan siya ng mga pinggan. Nagpa siya si Ria na tulungan siya, at tinanong niya siya kung ano ang ginawa niya upang mapataas ang kanyang antas noong siya ay isang adventurer. Kaya't sinabi niya sa kanya na kailangan niyang talunin ang isang malakas na kalaban kung gusto niyang lumakas. Sinabi niya na kailangan niya ng kasanayan at diskarte upang makuha ito, ngunit kahit iyon ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay. Kaya kailangan niyang sumali sa isang partido dahil masusuklian nila ang kahinaan ng isa't isa. Pagkatapos nito, nagsasanay si Cranel kasama si Walia at sa wakas ay nagawa niyang makipagsabayan sa kanya, ngunit itinulak pa rin siya nito pabalik.
Binanggit niya kung paano ito ang kanilang huling araw ng pagsasanay at pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya, ngunit pinasalamatan din niya ito dahil naging masaya siya. Iniisip ni Cranell na maaaring hindi na niya ito maabutan dahil napakalakas nito, ngunit patuloy itong magsisikap para maabot niya ang kanyang antas. Bumalik si Cranell sa kanyang bahay kung saan sinabi niya kay Hestia kung paano natapos ang kanyang pagsasanay, at may napansin siya sa kanyang katayuan, ngunit umalis siya nang hindi man lang tumitingin dito. Samantala, ang kapitan ng Loki Familia na nagngangalang Fino ay nakikipag-usap sa lahat tungkol sa kanilang ekspedisyon sa piitan. Binanggit niya na hahatiin sila sa dalawang grupo para matiyak na hindi sila masikip sa itaas na palapag. At sinabi niya na ang kanilang layunin ay makarating sa ika-59 na palapag, na hindi pa naabot noon. Nakita namin sina Cranell at Lilia sa loob ng piitan, at naramdaman niyang may nakatingin sa kanila. Ngunit kahit na hindi niya masabi kung totoo ito, iniisip niya pa rin na may mali sa palapag. Napagtanto nila na ito ay masyadong mapayapa, at sinabi ni Cranell na ang sitwasyong ito ay katulad ng araw na siya ay inatake ng Minotaur. Habang sumusulong sila, biglang nagpakita ang Minotaur na lumaban kay Ares at binanggit ni Lilia na kailangan nilang tumakas, ngunit masyadong nabigla si Cranell para makagalaw, kaya itinulak niya ito palabas habang inaatake sila nito, at sa huli ay nasaktan siya. Samantala, nakikita namin ang dalawang adventurer na nagsasabi sa Loki Familia kung paano naroroon ang isang Minotaur sa ika-9 na palapag, na nagpapaisip sa kanila kung isa ba ito sa iilan na nakatakas mula sa ika-17 palapag. Pero sa tingin ni Riker ay hindi ito totoo dahil isang buwan na ang nakalipas at wala pa ring nakikita. Iniisip ni Fino kung ayos lang ang lahat at binanggit ng isa sa mga adventurer na ang Minotaur ay umaatake sa isang lalaki na maputi ang buhok, na napagtanto ni Walia na ito ay si Cranell, kaya mabilis siyang tumakbo upang hanapin siya. Ipinagpatuloy ni Cranell ang pakikipaglaban sa Minotaur, ngunit alam niyang hindi siya makakapareha nito, at nagising si Lilia, kaya sinabihan siya ni Cranell na tumakas. Ayaw niyang iwan itong mag-isa, ngunit ginagawa niya itong ligtas. At pagkatapos niyang makalayo, iniisip niyang tumakas din. Pero alam niyang kung hahayaan niyang dumaan ang Minotaur ay tatapusin nito si Lilia. Kaya, nagpasya siyang pigilin ito at bumili ng oras para makalabas siya sa piitan. Ibinagsak ng Minotaur ang espada sa lupa, dahilan para mapalundag siya sa ere, ngunit bigla siyang inatake nito gamit ang sungay nito. Malapit na siyang tapusin nito, ngunit si Walia ay sumagip sa kanya, at hindi siya makapaniwala na muli siyang ililigtas nito. Bumangon siya dahil alam niyang kapag umatras siya sa laban, hindi na siya lalago. Kaya, hinawakan niya ang braso ni Walia at itinulak ito pabalik. Lumapit siya sa Minotaur habang ang iba pang miyembro ng Loki Familia ay dumating din, at napagtanto ni Logan na si Cranell ay ang parehong lalaki na iniligtas ni Walia. Sinimulan niyang pagtawanan siya, ngunit sinabihan siya ng isa pang adventurer na nagngangalang Tanya na huminto at tinanong niya si Walia kung okay lang siya na manood lang ng laban dahil hindi mabubuhay si Cranell. Binanggit ni Logan na dapat nilang hayaan siya dahil sinusubukan niyang maging lalaki, at nakiusap si Lilia kay Logan na iligtas si Cranell, ngunit nawalan siya ng malay. Nagpasya si Logan na iligtas siya, ngunit laking gulat niya nang makitang nakikipagsabayan si Cranell sa kanyang sarili laban sa Minotaur dahil wala siyang magawa noong isang buwan. Hinaharangan niya ang lahat ng pag-atake nito, at namangha si Logan sa lakas ng kanyang kutsilyo, ngunit napapansin ng iba na dahil din ito sa kung gaano siya kagaling. Hinampas niya ang Minotaur gamit ang kanyang firebolt, na ikinagulat ng lahat dahil hindi siya nag-enchant ng spell, ngunit hindi ito sapat na malakas para talunin ang Minotaur. Habang patuloy sila sa paglalaban, tuluyang naputol ang espada ni Cranell, ngunit tinusok niya ang braso ng Minotaur, dahilan upang malaglag ang sandata nito. Hinawakan niya ito at inatake ang katawan ng Minotaur. At habang sumusugod sila sa isa't isa, iniisip ng lahat na masasawi siya dahil masyado siyang walang ingat, ngunit naniniwala si Walia sa kanya. Hinaharangan niya ng espada ang sungay ng Minotaur, at tinusok niya ito ng kanyang kutsilyo habang inihagis niya ang kanyang bowl ang apoy upang sunugin ito mula sa loob. Hindi makapaniwala ang lahat na nagawa niyang talunin ito, ngunit nahimatay siya habang siya ay nakatayo, at sinabi ni Logan kay Riker na basahin ang kanyang katayuan. Kaya, tiningnan niya ang kanyang likod at ipinahayag niya na ang lahat ng kanyang kakayahan ay nasa rank S, na ikinagulat ng lahat. Sa gabi,
Kinikis ni Hestia ang ulo ni Cranel habang natutulog ito at binabati siya sa kanyang tagumpay, ngunit binanggit niya na ito ay simula pa lamang ng kanyang kwento. Maya-maya, tumungo si Cranel sa guild kung saan iniisip ni Anna kung may magandang nangyari sa kanya dahil mukhang masaya siya. Kaya, inihayag niya na naabot niya ang antas ng dalawa. Bumalik siya sa kanyang bahay kung saan nag-upgrade si Hestia ng kanyang ranggo, ngunit hindi niya nararamdaman na may nagbago. Inihayag niya na mayroon siyang bagong kasanayan na tinatawag na Argonaut, na nagpapasaya sa kanya. Pero tinutokso siya nito dahil lumalabas lang ang husay kapag gusto ng isang tao na maging bayani. Pagkatapos nito, naghanda si Hestia na pumunta sa pulong ng mga Diyos at ibinunyag niya na doon sila pipili ng titulo para sa mga adventurer na nag-level up. So, magkakaroon din ng titulo si Cranel. Sa pagpupulong, isang Diyos na nagngangalang Takazi ang nagsabi kay Hestia na ang lahat ng mga Diyos ay pinag-uusapan si Cranel dahil nakapag-level up siya sa loob lamang ng isang buwan, na nagsasabing kahit si Walia ay tumagal ng isang taon upang maabot ang antas ng dalawa. Binanggit niya kung paano nag-level up din ang isang miyembro ng pamilya ni Takazi, at sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit sineseryoso niya ang pulong. Sa bahay, iniisip ni Cranel kung anong uri ng titulo ang makukuha niya, at nagmamadaling ibinunyag ni Hestia na binigyan siya ng pangalang Little Rookie. Pumunta siya sa restaurant kung saan sinabi niya kay Lilia ang tungkol sa kanyang pamagat, at siya ay hindi natuwa dahil parang malamaya ito, ngunit binanggit ni Syria na gusto niya ito. Binati siya ni Ria sa kanyang tagumpay, at sumama sila sa kanya upang magdiwang, na inihayag na binigyan sila ni Mika ng pahintulot na uminom sa party. Sinabi ni Cranel na pinaplano nilang pumunta sa gitnang palapag ng piitan, ngunit pinayuhan siya ni Ria na huwag lumalim sa ika-13 palapag dahil mapanganib ang mga halimaw sa itaas na palapag. Sinabi niya sa kanya na kakailanganin niya ng isang partido upang pumunta pa, at narinig sila ng isang adventurer. Kaya niyaya niya si Cranel na sumali sa kanilang partido, ngunit binanggit niya na gusto niya ang mga babaeng elven ang kapalit. At binalaan siya ni Ria na lumayo, ngunit sinubukan niyang hawakan siya, kaya nabali niya ang kanyang braso. Naghanda siyang hampasin siya, ngunit binasag ni Mika ang isang mesa at sinabihan siyang itigil na ang gulo, kaya nagpasya siyang umalis. Kinabukasan, nagpunta si Cranel upang maghanap ng bagong baluti sa Babel, at tinanong niya ang receptionist kung tumigil sila sa pagbebenta ng baluti na gawa ng isang panday na nagngangalang Wolford, ngunit nakatayo na mismo si Wolford sa tabi ni Cranel. Hindi makapaniwala si Wolford na hinahanap ng Little Rookie na pinag-uusapan ng lahat na bilhin ang kanyang baluti, at pakiramdam ni Cranel ay maswerte rin na nakilala siya ng personal. Malakas ang pagsasalita ni Wolford para marinig ng bawat panday kung paano si Cranel ang kanyang regular na customer. At nag-aalok siya na gumawa ng direktang kontrata sa kanya, ibig sabihin ay gagawa lang siya ng mga bagay para sa kanya. Pero bilang kapalit, gusto niyang sumali sa partido ni Cranel. At tinanggap niya ang proposal ni Wolford, kaya sabay silang tumungo sa piitan. Ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Lilia, nagtataka kung bakit hindi siya nagtatrabaho sa kanyang pamilya. At naiinis siya na hindi siya kinonsulte ni Cranel bago pinayagang sumama sa kanila si Wolford. Laking gulat niya nang malaman ang pangalan ng pamilya nito dahil sikat ang Cruz sa makapangyarihang mga bagay na mahiwaga, ngunit bigla nilang nawala ang lahat ng kanilang kakayahan. Sinabi ni Wolford na hindi ito ang oras para pag-usapan ito dahil inaatake sila ng mga halimaw, at sinabi niya sa kanila na ipaubaya sa kanya ang mga orc. Sinimulan ni Cranel na labanan ang iba pang mga halimaw habang napagtanto niya na ang kanyang bilis ay umunlad at madali niyang natalo ang kanyang mga kalaban. Nakita niya ang isang halimaw na naghahanda sa pag-atake sa kanyang mga kasama, kaya sinabi niya sa kanila na umiwas, at sinunog niya ito gamit ang kanyang firebolt. Si Wolford ay namangha sa kung gaano kalakas si Cranel, at napagtanto niyang umunlad din ang kanyang mahika, kaya sa tingin niya ay papalapit na siya sa antas ni Walia. Samantala, nakikita namin si Logan at ang kanyang mga kasamahan sa koponan na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga halimaw, kaya't nagtataka ang iba pang miyembro kung bakit sila ganoon na lang kaporsigido. Kaya, sinabi ni Riker na si Cranel ay nasa ilalim ng kanilang balat, at si Walia ay sumama na rin sa laban at napagtanto ni Riker na siya ay nagpupursige din.
Binanggit ni Wolford kung paano mas masarap ang pakiramdam kapag nasa isang partido dahil pinapayagan silang makagalaw ng malaya, at mas marami rin silang puwang para makahinga habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Napansin nilang mas maraming partido ang dumarating, kaya plano nilang umalis sa sandaling matipon ni Lilia ang lahat ng mga hiyas, ngunit biglang nagpakita ang isang batang dragon. Akmang sasalakayin nito si Lilia, kaya, sinubukan ni Cranel na tamaan ito ng firebolt, ngunit may ibang lumabas sa kanyang mga kamay at pinaslang ang dragon sa isang hit. Sinabi ni Cranel kay Hestia ang tungkol sa nangyari, at sinabi niya na ito ay ang kanyang kakayahan sa Argonaut, na sinasabi sa kanya na pinapayagan siya nitong malimpasan ang anumang balakid. Nagtataka siya kung alam niya ang tungkol sa pamilyang Cruz, at ibinunyag niya na wala siyang gaanong alam tungkol sa kanila, ngunit narinig niya ang tungkol kay Wolford. Ibinunyag niya na kaya niyang gumawa ng mga magic item, ngunit iniisip ng kanyang pamilya na sinasayang niya ang kanyang talento dahil tumanggi siyang gawin ang mga ito. Kinabukasan, sinabi ni Cranel kay Wolford na hindi sila pupunta sa piitan dahil si Lilia ay nagbabakasyon. Kaya, dinadala niya si Cranel sa kanyang workshop para gumawa ng mga bagong kagamitan para sa kanya. Iniisip niya kung may special request si Cranel, pero binanggit niya na okay lang sa kanya ang light armor. Kaya, sinabi sa kanya ni Wolford na maging greedy. Tumingin-tingin siya sa paligid at kumuha ng espada habang napapansin niyang maganda ito, ngunit sinabi ni Wolford sa kanya na walang bibili nito, at alam niyang inaasahan ni Cranel na isa itong magic item. Napansin niyang nagtatanong si Hestia sa mga tao tungkol sa kanya, kaya alam niyang sinabi na nito kay Cranel ang tungkol sa kanya, at nag-aalala siyang baka magbago ang ugali ni Cranel dahil dito. Humingi siya ng paumanhin sa pagsubok sa kanya at nakita niya na si Cranel ay may dalang sungay ng Minotaur. Kaya, nagpa siya siyang gumawa ng sandata mula rito. Ibinunyag niya na marami siyang customer noon, ngunit nagalit siya sa kanila dahil lahat sila ay nagsabi sa kanya na gumawa ng mga magic item. At alam niyang gusto nilang gumawa siya ng tool na magpapasikat sa kanila, ngunit sa tingin niya ay hindi iyon ang dapat na sandata dahil bahagi raw ito ng may hawak nito, at hinding-hindi ito magtataksil sa kanila kahit gaano pa kalala ang sitwasyon. Ngunit ang isang magic item ay madudurog at may iwan ang gumagamit nito. Kaya, naniniwala siya na hindi maaaring ipagmalaki ito ng isang wielder or ng isang panday, kaya naman huminto siya sa paggawa ng mga magic item. Gumagawa ng sandata si Wolford mula sa sungay at alam niyang hindi siya lubos na mapagkakatiwalaan ni Cranel dahil ilang araw pa lang silang nagkita, ngunit pinakiusapan siya ni Wolford na tretuhin siya bilang isang kasama. Kinabukasan, pumunta si Cranel at ang iba pa sa piitan. At bago sila tumungo sa ika-13 palapag, pinaalalahanan sila ni Lilia na ang mga halimaw doon ay maaaring umatake mula sa malayo, kaya kailangan nilang laging mag-ingat. Sinabi niya na gagamit sila ng isang karaniwang pormasayon kung saan siya ay nasa likod habang si Wolford ay nasa harap, ngunit sinabi niya sa kanila na tandaan na ang isang taga-suporta ay walang kapangyarihan na takpan ang likod ng mag-isa. Nagsimulang tumawa si Cranel, kaya napaisip siya kung siniseryoso niya ba ito, ngunit nasasabik lang siya dahil mag-a-adventure sila. Sa labas ng piitan, nakita ni Hestia na nakikita ni Takazi ang kanyang mga pamilyar na miyembro, at napansin niyang nag-aalala ito kay Cranel. Kaya, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maniwala sa kanya dahil ang pag-aalala ay walang magagawa. Sa ika-13 palapag, isang hellhound ang kumagat sa braso ni Cranel, at hiniwa ito ni Wolford sa kalahati, ngunit nakita niya ang isa pang naghahanda upang bumuga ng apoy. Kaya tinatake ito ni Lilia gamit ang kanyang arrow at lumikha ng isang butas para sa kanya upang tapusin ito. Sa palagay niya ay dapat silang pumunta sa isang lugar na bukas. Pero bago pa sila makaalis, biglang sumulpat sa harapan nila ang isang grupo ng mga halimaw. Samantala, nakita namin ang isang babae na nagngangalang Ashley na nagsabi sa Diyos na si Hermes na si Cranel ay tila hindi nagustuhan ng ibang mga adventurer. May mga chismis na natalo lang niya ang Minotaur dahil sinuwerte siya at nagsinungaling pa siya kung gaano siya kabilis mag-level up, pero mas lalo lang siyang nainteresan ni Hermes. Iniisip niya kung pinagseselosan siya nito. Kaya, ipinaliwanag niya na gusto lang niyang umiwas sa gulo, ngunit tinapik niya ang kanyang ulo, na sinasabi sa kanya na lahat ng miyembro ay nagpapasalamat sa kanya at umaasa rin siya sa kanya.
Sa loob ng piitan, nakita namin na ang grupo na ipinadala ni Takazi ay may problema dahil ang isa sa kanilang mga miyembro ay nagkaroon ng malubhang pinsala, kaya siya ay dinala ng isang lalaki na nagngangalang Oscar. Ang isa pang miyembro na nagngangalang Makoto ay nag-aalis ng mga kuneho na sumusunod sa kanila, ngunit nakita nila ang isang grupo ng mga hellhound na papalapit. Sa kalaunan ay nakatagpo nila si Cranel at ang iba pa, na napapalibutan ng mga halimaw, ngunit nagpa siya si Oscar na tumakbo lampas sa kanila dahil mas nag-aalala siya sa buhay ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Nakita ni Cranel na tumatakbo sila at binanggit ni Lilia na kailangan din nilang tumakas dahil sasalakayin sila ng mga halimaw na sumusunod kay Oscar at ng iba pa. Sinisikap nilang makaligtas, ngunit nagpa siya si Cranel na labanan ang mga halimaw upang makabili ng oras at tinamaan niya sila ng kanyang firebolt. Ang ilan sa kanila ay tumalon sa kanya at inatake si Lilia, ngunit natalo sila ni Cranel at Wolford bago nila siya masaktan. Nasugatan ang braso ni Wolford, at napagtanto nilang hinaharangan ng mga halimaw ang kanilang dinadaanan. Naaalala ni Cranel kung paano sinabi sa kanya ni Rhea na ang bawat maliit na bagay na nangyayari sa piitan ay magdadagdag, at ang piitan ay magpapakita ng tunay na kulay nito kapag sila ay nasa kanilang mga huling sandali. Ang bubong sa itaas ng mga ito ay biglang bumagsak habang ang mga halimaw ay lumilipad mula sa itaas, at ang mga nahuhulog na mga labi ay nasugatan kapwa si Wolford at Lilia, habang ang isang hellhound ay bumuga ng apoy sa kanila. Samantala, pumunta si Hestia sa guild at sinabi kay Ana na hindi pa bumabalik si Cranel at ang kanyang partido. Gusto niyang magsimula ng paghahanap para mahanap sila, ngunit biglang dumating si Takazi kasama sina Makoto at Oscar. Sa piitan, nakaligtas si Cranel at ang iba pa matapos silang mahulog sa dalawang palapag. Sinubukan nilang makaalis ngunit nauwi sa isang dead end. Iminungkahi ni Lilia na pumunta sila sa ika-18 palapag, na ikanalito nila dahil katatapos lang nilang sirain ng mga halimaw sa ika-13 palapag. Ibinunyag niya na ang ika-18 palapag ay isang ligtas na zona, na nangangahulugang walang mga halimaw doon. Nag-aalala si Wolford sa boss na nagpapakita sa ika-17 palapag, ngunit naisip ni Lilia na tiyak na natalo ito ng koponan ng ekspedisyon ng Loki Familia, kaya maaaring makatawid sila bago mag-respawn ang boss. Hiniling nila kay Cranel na magpas siya, at tinitiyak nila sa kanya na hindi nila siya sisisihin kung may nangyaring mali. Kaya, nagpa siya siyang sundin ang plano ni Lilia. Samantala, sinabi ni Takazi kay Hestia ang tungkol sa nangyari sa partido ni Cranel, at sinabi niya na kung hindi babalik si Cranel, isisisi niya ito sa mga miyembro ng kanyang pamilya, ngunit binanggit niya na hinding-hindi niya sila kapuputin. Sinabi niya sa kanila na tulungan siyang mahanap siya, at nangangako silang gagawin ang kanilang bahagi. Binanggit ni Histos kung paano nasa ekspedisyon ang lahat ng matataas na miyembro ng kanyang pamilya, habang sinabi ni Takazi na 3 miyembro lang ang kaya niyang ipadala dahil ang iba ay magpapabagal lang sa lahat. Nag-alok si Hermes na tulungan si Hestia, at ipinaalala sa kanya ni Histos kung paano niya ito halos hindi nakakausap mula nang bumaba sila mula sa langit, ngunit sinabi niya na kailangan niya ang lahat ng tulong na makukuha niya. Kaya tinanggap niya ang kanyang kahilingan. Hinayla siya ni Ashley sa gilid at alam niyang balak nitong pumunta sa piitan kasama siya. Ipinaalala niya sa kanya na ang mga Diyos ay hindi pinapayagang pumasok sa piitan, ngunit sinabi niya na magiging maayos ang lahat kung walang makakaalam nito. Narinig siya ni Hestia at nagpas siyang sumama sa kanya dahil hindi na siya makapaghintay na may iba pang magliligtas kay Cranel. Muli na namang humingi ng tawad si Takazi sa kanya dahil alam niyang ang kanyang pamilya ang nagdulot kay Cranel sa gulo, ngunit sinabi niya sa kanya na kalimutan na ito at sinabi niyang buhay pa si Cranel dahil hindi pa rin nawawala ang biyayang ibinigay nito sa kanya. Hiniling ni Histos kay Hestia na bigyan si Wolford ng isang bagay para sa kanya, habang iniisip ni Hermes kung mapoprotektahan niya siya at si Hestia. Hindi niya magagarantiya ang kanilang kaligtasan, kaya nagpa siya siyang kunin din si Rhea. Sa piitan, si Lilia ay may dalang scent bag upang matiyak na layuan sila ng mga halimaw, ngunit nagreklamo si Wolford tungkol sa amoy. Naiinis siya dahil siya ang pinakamalapit dito. Nagpakita ang isang hellhound at bumuga ng apoy sa kanila, ngunit ginamit ni Wolford ang kanyang spell para ibalik ang apoy sa katawan ng hellhound, na naging dahilan upang ito ay sumabog. Pagkaraan ng ilang sandali, naubos ang scent bag at nagpakita ang isang grupo ng mga minotaur. Lumapit si Cranel sa isa sa kanila at pinutol ito ng kanyang kutsilyo.
Kinuha niya ang palakol na dala ng Minotaur at ina-activate ang Argonaut skill habang umaatake siya, sinisira ang lahat ng Minotaur sa isang iglap. Si Wolford ay namangha sa kung gaano kalakas si Cranel, ngunit napagtanto nila na siya ay pagod na pagod at tinatanong siya ni Lilia kung ayos lang siya. Samantala, naghahanda si Hestia na pamunuan ang search party sa piitan. Bago sila pumasok, nagpakita si Rhea na suot ang kanyang kompletong kagamitan sa labanan. Habang sinasabi ni Hermes na nagpasya siyang sumali sa kanila, sumulong ang search party. Tinalo ni Rhea at Ashley ang mga halimaw sa kanilang landas, at lahat ay nagulat sa kung gaano sila kahusay. Sinabi ni Oscar na si Ashley ay itinuturing na pinakadakilang gumawa ng item sa kanilang panahon at siya ay sinasabing makapangyarihan, habang si Rhea ay tila nasa kanyang antas din. Nakarating sila sa isang kuweba kung saan nakita ni Hestia ang kutsilyo ni Cranel, ngunit ang kanyang partido ay wala kahit saan. Binanggit ni Ashley na dahil nawalan sila ng kagamitan at nasugatan, hindi na sila magpapagala-gala sa piitan, at sa tingin niya ay pumunta sila sa safe zone sa ika-18 palapag. Iniisip ni Oscar na nababaliw sila kung gagawin iyon, ngunit sumang-ayon sina Hestia at Rhea kay Ashley, kaya nagpasya silang pumunta sa ika-18 palapag. Tinanong ni Hestia si Hermes kung bakit niya sila tinutulungan, kaya ibinunyag niya na may nagsabi sa kanya na tingnan ang pag-unlad ni Cranel, at gusto rin niyang makita kung may kakayahan si Cranel na dalhin sila sa isang bagong panahon. Samantala, sa wakas ay bumigay na ang mga katawan ni Wolford at Lilia dahil matagal na silang nakikipaglaban sa mga halimaw, kaya dinala sila ni Cranel sa isang butas at tumalon pababa. Nakarating na sila sa ika-17 palapag at naalala ni Cranel na sinabihan sila ni Lilia na dumaan doon sa lalong madaling panahon bago mag-respawn ang floor boss. Sinubukan ni Cranel na makarating sa isang daanan habang karga-karga sila, ngunit tumugon ang amo at sinimulang salakayin sila. Sinasabi niya sa kanyang sarili na patuloy na tumakbo kahit anong mangyari. Sinubukan siyang sunggaban ng amo, ngunit nalampasan niya ang daanan bago siya matamaan. Bumagsak silang lahat sa susunod na palapag kung saan nakita ni Cranel na may nakatayo sa kanyang harapan, kaya hiniling niya sa kanila na iligtas ang kanyang mga kaibigan. Nagising si Cranel sa isang kwarto at laking gulat niya nang makita si Walia na nakaupo sa harapan niya, nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi niya na ang kanyang grupo ay babalik mula sa kanilang ekspedisyon at nagpasya silang magpahinga sa ligtas na lugar. Tinanong niya ito tungkol kina Lilia at Wolford, ngunit hindi sinasadyang nahulog siya sa kanya, kaya napahiya siya. Nakita niya sina Lilia at Wolford na nagpapahinga sa tabi niya at siniguro ni Walia na magiging maayos sila dahil pinagaling sila ni Riker. Dinala niya siya upang makilala si Fino, na tinatanggap siya bilang kanilang panauhin. Ibinunyag niya na ang ilan sa kanilang mga kasama ay naulisan ng isang halimaw, kaya ang kanilang pinakamabilis na miyembro ay pumunta sa ibabaw upang makakuha ng isang antidote, at hindi sila aalis hanggat hindi nila napapagaling ang kanilang mga kaibigan. Naabutan ni Cranel si Tanya at ang kanyang kapatid na si Tina, at patuloy niya itong tinatawag na Argonaut dahil ang makita siyang lumaban sa Minotaur ay nagpaalala sa kanya ng isang lumang fairy tale. Pinupuri ni Tanya ang kanyang kakayahan, ngunit namumula ang kanyang mukha kapag lumalapit sila sa kanya, at sa tingin nila ay ang cute niya kapag namumula. Pagkatapos noon, habang naglalakad siya sa kagubatan kasama si Walia, iniisip niya kung saan nanggagaling ang liwanag dahil nasa piitan sila, at nakita niyang puno ng mga kristal ang langit. Sa gabi, gumising sina Wolford at Lilia at humingi sila ng paumanhin sa pagpapabagal kay Cranel, ngunit naalala niya na hindi siya makakarating sa ika-18 palapag kung wala sila. Inaanyayahan sila ni Walia sa hapunan, kung saan sinabihan ni Fino ang lahat na tretuhin sila ng may paggalang dahil sila ay magigiting na adventurer na itinaya ang kanilang buhay para sa isa't isa. Habang kumakain sila ng hapunan, nagbigay si Walia ng prutas mula sa ika-18 palapag kay Cranel, ngunit nakita niyang masyadong matamis ito. Sinabihan siya ni Lilia na ibigay ito sa kanya kung hindi niya gusto, ngunit sa halip ay kinain ito ni Wolford, na ikinagalit niya. Pinalibutan ni Tanya at Tina si Cranel at tinanong siya kung paano nila maaabot ang kanilang mga kakayahan sa S-rank, ngunit bigla siyang bumangon dahil narinig niya ang boses ni Hestia. Nakarating siya sa ika-18 palapag kung saan niyakap niya kaagad si Cranel at umiyak nang makitang okay na siya. Humingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang pag-aalala, ngunit hinayla siya ni Lilia palayo sa kanya.
Nagulat siya nang makitang kasama nila si Walia. Ipinakilala ni Hermes ang kanyang sarili kay Cranel at sinabihan siyang pasalamatan si Oscar at ang iba pa dahil hindi nila siya mahahanap kung wala ang tulong nila, ngunit galit pa rin sa kanila sina Lilia at Wolford. Humihingi ng paumanhin si Makoto para sa kanilang mga nakaraang aksyon, ngunit sinabi ni Lilia na kahit anong gawin niya, mahirap silang patawarin. Sinabihan sila ni Oscar na sisihin siya sa nangyari dahil siya ang nag-utos, ngunit sa palagay niya ay ito pa rin ang tamang desisyon. Sumasang-ayon si Cranel sa kanya dahil kung nasa linya ang buhay ni Lilia at Wolford ay ganoon din ang ginawa niya. Sinabi ni Hermes na dapat nilang pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin, at binanggit ni Ashley na hihintayin nila ang Loki Familia na talunin ang amo ng ika-17 palapag, ngunit hindi sila gagawa ng kanilang paglipat sa loob ng 2 araw upang ang lahat ay may oras upang magpahinga. Habang naghahanda silang matulog, binigay ni Hestia kay Wolford ang bagay na sinabi sa kanya ni Histos na ihatid sa kanya. Habang natutulog ang lahat, naglalakad si Cranel sa piitan at namangha siya sa ganda ng kalangitan. Sumama sa kanya si Walia, na sinasabi sa kanya na nag-aalala siya tungkol sa kanya, na nagpapula sa kanya, at napapansin niyang palagi itong kinakabahan. Nag-aalok siya na ihatid siya sa bayan, ngunit biglang dumating si Hestia, galit na gumagawa siya ng mga plano nang wala siya. Sinabi niya kay Walia na hinding-hindi siya papayag na makipag-date sa kanya, ngunit walang ideya si Walia kung ano ang sinasabi niya, at nalaman niyang may hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, pagod si Hestia habang naglalakad sila patungo sa bayan, at naiinis din siya na lahat ay sumama sa kanila dahil akala niya ay makikipag-date siya kay Cranel. Binuhat niya siya dahil pagod na siya, at nasalubong nila ang isang larangan ng mga kristal, na namangha sila sa ganda nito. Narating nila ang bayan, at habang tumitingin sila sa paligid, laking gulat nila nang makita kung gaano kamahal ang lahat. Nakatagpo si Cranel ng isang adventurer na nagngangalang Modo, na nag-imbita sa kanya na sumali sa kanilang partido sa restaurant. Plano niyang pagbayaran si Cranel kung paano niya ito trinato noon, ngunit natakot sila at umalis pagkatapos makita si Walia. Bumili si Hestia ng pabango at sinabi sa kanya ni Lilia na hindi siya marunong gumastos ng pera, ngunit binanggit niya kung paano bumili din si Lilia ng backpack. Sinabi niya na kailangan nilang bumalik sa ibabaw. Kailangan din daw ni Hestia ang pabango dahil ayaw ni Cranel sa mga babaeng pawisan, at iniimbitahan siya ni Tanya sa bathhouse. Ang ibang mga babae ay nagpasya na sumama din sa kanila. Samantala, bumalik si Logan sa piitan dala ang antidote, ngunit laking gulat niya nang makita si Cranel. Sinabi ni Hermes kay Cranel na kailangan niya itong kausapin, ngunit dinala niya ito upang tingnan ang mga babaeng naliligo, kaya napahiya siya. Sa palagay niya ay mali ang pagtingin sa kanila, ngunit sinabi ni Hermes na ang pagtingin ay bahagi ng pag-iibigan ng isang lalaki, na nagpapaalala kay Cranel sa kanyang lolo. Iniisip niya pa rin na hindi sila dapat tumingin sa kanila, ngunit hindi sinasadyang nahulog siya sa tubig at nakita siya ng mga babae, kaya napahiya siya at tumakbo palayo ngunit sa huli ay nawala. May narinig siya sa malapit at habang papunta siya sa ingay, nakita niya si Ria na naliligo ng mag-isa. Napansin niya ito, kaya binato niya ito ng bato na ikinatakot niya at agad itong humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos nito, dinala niya siya upang maglagay ng mga bulaklak sa libingan ng kanyang pamilya, at ibinunyag niya na ang kanilang kaaway ay nag-set up ng isang bitag para sa kanila, na nagpawi sa lahat at siya lang ang nakaligtas. Napuno siya ng galit, kaya ginawa niya ang lahat para maalis ang kaaway na pamilya, ngunit na-blacklist siya sa guild dahil sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos niyang makaganti, malapit na siyang pumanaw sa isang madilim na eskinita, ngunit natagpuan siya ni Sierra at pinapasok siya ni Mika kahit alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Sa tingin niya siya ay isang walang silbi at marahas na elf na si Sierra sa tiwala ni Cranel, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya dapat insultuhan ang kanyang sarili. Binanggit niya na siya ay karapat-dapat sa kanyang paggalang dahil siya ay isang mabait na tao. Sa gabi, nakikita natin na galit pa rin si Modo kay Cranel at plano nitong maghiganti sa kanya, iniisip kung paano niya ito makukuhang mag-isa. Kinabukasan, nagalit si Logan kay Cranel dahil nakita niyang walang damit si Walia, kaya pinigilan siya ni Tanya at Tina. Binanggit ni Walia na aalis na siya kasama ang unang partido, kaya sinabihan siya ni Cranel na mag-ingat, na ikinainis ni Hestia sa kanya. Pagkatapos nito, hinanap ni Cranel si Hestia,
ngunit nakita niya ang isang tala mula kay Mado, na binanggit na inagaw siya ng kanyang grupo. Sinunod niya ang mga tagubilin sa tala at pumunta sa lugar na nakasulat dito, kung saan niya nahanap si Mado. Dinala niya si Cranel sa isang bukas na lugar at tiniyak sa kanya na ligtas si Hestia. Sinabi sa kanya na gusto niyang magkaroon ng patas na laban kaya hindi dapat mag-alala si Cranel sa pakikialam ng kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na ang mananalo ay makakapagsabi sa natalo kung ano ang gagawin, at plano niyang kunin ang kagamitan ni Cranel pagkatapos niyang matalo, ngunit sinabi sa kanya ni Cranel na palayain si Hestia kung manalo siya. Sa pagsisimula ng laban, binasag ni Mado ang isang kristal gamit ang kanyang espada, na naging dahilan upang hindi siya makita, at sinimulan niyang atakihi si Cranel. Nakita namin sina Hermes at Ashley na nanonood ng laban, at nalaman namin na si Hermes ang nasa likod ng lahat dahil kailangan niya si Cranel na makita ang hindi maganda na bahagi ng sangkatauhan. Iniisip niya kung ano ang kanyang gagawin kung mawawalan ng pag-asa si Cranel, ngunit iniisip ni Hermes na kung mangyari ito, nangangahulugan ito na hindi si Cranel ang tamang tao para sa trabaho. Biglang dumating si Wolford kasama ang iba, at nagsimula silang makipagsagupaan sa partido ni Mado, habang naririnig ng dalawang miyembro na nagbabantay kay Hestia ang kaguluhan, nagpasya silang iwanan siya at sumali sa labanan. Naiinis si Hestia dahil iniwan lang siya doon, ngunit biglang dumating si Lilia at pinalaya siya, na ipinakita na ginamit niya ang kanyang pang-amoy para hanapin siya. Samantalang si Wolford at ang iba pa ay nadaig ang kanilang mga kalaban, ngunit hindi pa rin sila makalapit kay Cranel dahil sa sobrang dami nila. Natama ng isa sa kanila si Wolford, na dahilan upang ihulog niya ang bagay na ibinigay sa kanya ni Histos, at isang lalaki ang naghahanda na atakihin siya, ngunit biglang dumating si Rhea upang iligtas siya. Nakita namin na napapahirapan pa rin si Cranel ni Mado, pero naharang niya ang isa sa mga pag-atake, na ikinagulat ni Mado kung swerte lang ba iyon. Sinubukan niyang umatake muli, ngunit naramdaman ni Cranel ang kanyang presensya at nagsimulang umiwas sa kanya habang sinusuri niya ang kanyang paligid upang mahanap si Mado. Binasag ni Cranel ang espada niya at sinipa siya sa ulo, dahilan para mapatingin siya, pero itinulak pa rin niya pabalik si Cranel gamit ang naputol niyang espada. Biglang dumating si Hestia at pinakawalan ang kanyang banal na kapangyarihan, na ikinatakot ni Mado at ng kanyang mga kasama, kaya tumakas sila. Niyakap niya si Cranel at nagsimulang umiyak dahil napahirapan siya sa pagsisikap na iligtas siya, ngunit humingi siya ng paumanhin sa hindi pagprotekta sa kanya. Iniisip ni Lilia na tapos na ang laban, ngunit biglang nagsimulang manginig ang lupa at nahulog mula sa langit ang isang boss sa palapag. Nagsisigaw ang boss, na nagpasugod sa iba pang mga halimaw, at sinimulan nilang salakayin ang partido ni Mado. Nagmamadali si Cranel at ang iba pa para iligtas sila, at sinabi ni Rhea na nabigo siya bilang isang pinuno, ngunit ginawa niya ang tamang pagpili. Si Mado ay napapaligiran ng mga halimaw at malapit na siyang mapaslang, ngunit si Cranel ay dumating upang iligtas siya at pinutol ang mga halimaw. Kinaladkad siya ni Lilia patungo sa ligtas na lugar, na sinasabi sa kanya na haad lang siya kay Cranel, at sinabi niya na dapat siyang magpasalamat kay Cranel sa pagligtas sa kanya. Sinabihan ni Ashley ang isang lalaking nagngangalang Vando na ihanda ang lahat sa bayan para makipaglaban. Sa tingin nila ay dapat na lang silang tumakas, ngunit ipinaliwanag niya na ang paglabas ay naharangan, kaya hindi sila maaaring umalis nang hindi natatalo ang amo. Samantala, inatake ni Rhea ang binti ng amo, kaya napaluhod ito habang sinusubukang putulin ito ni na Oscar at Makoto, ngunit walang epekto ang kanilang mga atake at muli itong tumayo. Nagsisimula itong magtipon ng enerhiya sa bibig nito, at ginamit ni Wolford ang kanyang spell para sirain ang sarili nito, ngunit naghahanda pa rin ang boss sa pag-atake. Sinipa ni Rhea ang mukha nito dahilan para mapalampas ito. Sinabi sa kanya ni Ashley na ginagawa ng mga salamangkero ang kanilang incantation at kailangan niyang gambolain ang boss hanggang sa matapos sila, ngunit ipinaubaya ni Rhea ang gawain kay Ashley. Inaatake ng lahat ng adventurer ang boss, at kahit na tinamaan nito si Vando gamit ang energy blast nito, okay pa rin siya salamat sa mga mages. Ginamit ni Cranel ang kanyang kutsilyo upang saktan ang boss, at sa wakas ay inilunsad ng mga salamangkero ang kanilang pinagsamang pag-atake, na sumasaklaw sa apoy, na napinsala ang buong katawan nito. Nasira ang bibig nito habang nakaluhod ito, ngunit nagulat ang lahat nang muling mag-regenerate ito at binasag ang lupa para tanggayin sila.
Hiniling ni Rhea at Ashley kay Cranel na harapin ang mga nakapaligid na halimaw habang pinipigilan nila ang boss upang magkaroon ng sapat na oras ang mga salamangkero upang magpaputok ng isa pang putok. Sumugod sila sa boss at inatake ni Rhea ang katawan nito, ngunit napagtanto niya na hindi maabot ng kanyang pag-atake ang magic stone nito. Ang boss ay patuloy na nagpapaputok ng mga putok mula sa bibig nito, kaya sinabi ni Oscar sa kanyang kasama na bigyan siya ng isang kalasag. Alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan nito at sinabi niya na masasawi siya kung susundin niya ang kanyang plano, ngunit tumanggi siyang maging isang taong hindi maaaring ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa iba. Ginagamit ni Cranel ang kanyang bowl ang apoy upang sirain ang kalahati ng mukha ng halimaw, ngunit nagpaputok pa rin ito ng putok mula sa bibig nito, na nagpapalipad sa kanya. Tatapusin na siya nito, ngunit biglang sumagip si Oscar habang sinusubukan niyang harangan ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag, ngunit siya ay natangay. Siya at si Cranel ay malubhang nasugatan, ngunit sinabi ni Hestia kay Rhea na harapin ang halimaw at bumili ng maraming oras hanggat maaari dahil sigurado siyang gising si Cranel at matatalo ito. Narinig ni Cranel ang pagtawag ni Hestia sa kanyang pangalan, at sinabihan niya itong bumangon, ngunit ayaw makinig sa kanya ng kanyang katawan. Sinabi sa kanya ni Hermes na ang isang bayani ay isang taong nagsasapanganib ng kanyang buhay para sa iba, na nagpapaalala kay Cranel kung paano sinabi sa kanya ng kanyang lolo na siya ang magiging pinakaastig na bayani kung mananatili siyang tapat sa kanyang mga kagustuhan. Nagising si Cranel at kumuha ng espada, at habang naghahanda siyang salakayin ang boss, may tumunog na kampana sa paligid ng piitan habang nagsisimulang umilo ang kanyang katawan. Patuloy na inaatake ni Rhea ang boss, at nabigla si Ashley nang makita siyang nagsagawa ng incantation sa ganoong kabilis na labanan. Lumipad si Ashley gamit ang kanyang bota, at sinunog niya ang mga mata ng amo habang tinatapos ni Rhea ang kanyang incantation at tinatamaan ito ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit hindi pa rin ito sapat para talunin ang boss. Hinawakan siya nito, ngunit naligtas siya ni Makoto, na gumagamit ng kanyang gravity barrier para subukang ibaon ito sa lupa, ngunit nagawa nitong makawala. Dumating si Wolford at hinampes niya ang boss ng isa sa kanyang mga magic sword, na nagdulot ng napakalaking pagsabog, ngunit nakatayo pa rin ang boss. Isinaaktibo ni Cranel ang kanyang kakayahan sa Argonaut at sumugod patungo sa boss habang napapansin ni Hestia na kapag nakaharap siya sa isang kalaban na hindi niya matatalo, maaari niyang labanan ito sa pamamagitan ng pag-atake ng kanyang bayani. Buong lakas niyang ibinato ang kanyang espada, at tinakpe nito ang buong piitan ng isang kislap ng liwanag habang ang katawan ng boss ay naputol sa kalahati. Nalantad ang mahiwagang bato nito, ngunit napagtanto ng lahat na malapit na itong muling mabuo. Si Cranel ay nagmamadaling lumapit dito at tinusok ang bato gamit ang kanyang kutsilyo, dahilan upang ito ay sumabog. Ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang tagumpay, habang si Hermes ay natutuwa na makita na si Cranel ay ganap na nanalo. At nalaman namin na siya talaga ang apo ni Zeus, pati na rin ang huling bayani ng kanilang pamilya. Sinabi ni Hermes na ang mga bagay ay malapit ng magbago, at siya ay nasa sabik na makita ito sa kanyang sariling mga mata dahil ang mga makasaysayang kaganapan ay magaganap, at alam niya na ang mga tao ay magsasalita tungkol dito sa mga henerasyon.